Isa na namang napakagandang video ang ating matutunghayan ngayon mga kababayan. At tayo po ay play ng debate ng MCGI at saka Baptist. At ngayon mga kababayan ay ating lalagyan kaagad ng reaksyon nito. Dahil ito po ay isang debate, kaya sasabayan ko na lang po ito nang sa ganon ay makita natin kung alin sa amin tatlo ang may tamang sasabihin na nakasulat po sa Biblia. Simulan na po natin. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between MCGI versus Baptist mga kapatid. Ang topic na pag-usapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na hindi sapat ang pananampalataya lamang para maligtas mga kapatid. Again, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na hindi sapat ang pananampalataya lamang para maligtas. So affirmative natin dito si Brother Mario ng MCGI at negative naman si Brother John ng Baptist. At sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ang rule number 1 natin, lahat ng sagot ay kailangan sagutin sa loob lamang ng 20 seconds. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung may hinahanap siya, tuloy pa rin hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2 natin mga kapatid, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sagutin muna ang pagpipilian bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. So kung
ang unang lalabas sa inyong bibig ay yung categorical answer at maaari kong ulitin ito para sa kalinawan ng nagtatanong. Rule number 3, 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi niya masagot ang tanong ng diretso or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, may pagkakataon siyang magpaliwanag ng 10 seconds at iyon na yung tinuturing na pinakasagot niya. Walang objection sa panahong ito. Rule number 5, sagutin ayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, magbibigay tayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, magbibigay tayo ng talata. Ngunit ang sagot na wala ay tinatanggap pa din as a valid answer. Rule number 5 sa first stand, doon lang dapat magtanong sa nilatag ng katunggali. At during first cross-examination, pag sinabi ng tinatanong na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question ko yan. Sa rebuttal, pwede na itanong doon nilatag or hindi nilatag. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Pinagbabawal kong yung mga anumang panlalait physical at yung mga pagmumura na alam din natin. Ngunit pinapayagan kong yung mga salitang gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, at kung ano-ano pa mga kapatid, basta hindi lang magmura ha. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Yung mga ganyan na tanong ay hindi ko papayagang may tanong kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapayagan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa. Kabilang doon yung mga personal na buhay. Ngunit may karapatan kayong itanggi ang tanong dahil nga ang tanong ay personal. Rule number 11, kapag na-disconnect ang isang debater, meron kayong 7 minutes para makabalik sa ating debate. No? Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Akin pa siya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. Hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang inyong mga opinion, sagot ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon, o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So, by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Amen. Sumasang-ayon po ako, Bro Rasa. Okay, so sumasang-ayon din ba ang ating negative? Sumasang-ayon po ako, naka-headset ako kanina kasi di ko marinig. Di po ba marinig pag naka-headset? Hindi ko alam sa iyo, bro. I think Pero wag ka na lang mag-headset, bro. wag na lang kung ano. Klaro Sige naman po. yung boses mo. So, okay mga kapatid. So, before natin simulan ng ating debate, gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. At unahin natin ang ating affirmative pakilala ka. Okay, ako po si Bro Mario. Isa po akong MCGI Believers. Binabati ko kayo ng magandang padoktrina na rin ako. Magpapadoktrina na rin ako sa MCGI. Yan ang aking plano. Binabati ko kayo ng magandang gabi, mga kapatid. Okay yung boses ko, bro. So, dito din tayo sa negative. Pakilala ka kapatid. Magandang gabi po, ako po ay si Silvanus Jan, hindi ko po totoong pangalan. Ako po ay hindi debater pero nais ko pong magpahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos ayon po sa Biblia. At nangyari po itong laban ito dahil sa isang comment at salamat sa Panginoon na pinaunlakan tayo dito sa programa. Pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong gabi.
Simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na hindi sapat ang pananampalataya lamang para sa kaligtasan. Brother Mario, your time start now. Nakapagpakilala na po ang ating mga debaters. Ngayon po ay magsisimula na po ang affirmative para ilabas ang kanyang tinitindigan. Siya po pala ay isang MCGI believer. Ngayon mga kababayan, ang ipaglalaban po nito ay aral na nagmula kay Brother Eli Soriano, at ito ay ating mga tututulan kaagad ang kanilang mga sasabihin, yung kanyang mga sasabihin na mali, sapagkat kahit buhay po si Brother Eli Soriano, titindigan ko na mali ang pananampalataya ng MCGI na yan. Ituloy po natin. Okay, magandang gabi po sa inyo, mga kababayan, mga kapatid, sa mga makakapanood po ng video na ito. Binabati ko kayo ng magandang gabi. Alam nyo mga kapatid, dito po sa aming pag-uusap, ako po ang tumatayo bilang affirmative na nagpapatotoo na hindi sapat ang pananampalataya lamang para ang tao ay maligtas. Tutol po tayo dyan sa sinabi niya mga kababayan na sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ang tao ay maligtas. Tama po yun mga kababayan. Sa pananampalataya lamang ang tao ay maliligtas kung alam mo kung ano nga yung totoong pananampalataya at kung ano yung tamang sinasampalatayanan mo. Alam nyo mga kapatid kung bakit? Bakit ko nasasabi na hindi sapat ang pananampalataya lang para ang tao maligtas? Yan ang tanong eh. Alam nyo mga kapatid, sa Biblia kasi, bagamat may mga sinasabi ng Biblia na letra por letra na ang pananampalataya ay nakakapagligtas at marami itong mga sitas kung ating babasahin, no? Gusto kong maunawaan natin ito mga kapatid. Sabi sa John 6:40, at ito ang kalooban ng Ama, ang nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Malaman po yung talata na kanyang ibinigay mga kaibigan, pero kahit mula kay Brother Eli Soriano mga kaibigan ay wala akong narinig na nagpaliwanag sa mga talatang ganito. Ngayon mga kaibigan, ayon sa aking naunawaan mula nung ako ay simulang magbasa ng Biblia, ganito po ang aking masasabi sa talatang ito. Kaya ito pong sinasabi ng debater na MCGI believer, tinututulan po natin mga kaibigan, sapagkat hanggang sa daldalan or taltalan lang po yan. Ganito po ang ating mababasa sa John 6:40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ng bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Ito po mga kababayan, ito ay kalooban ng Ama. Meron na po bang tumama na mga ngaral na nagpaliwanag sa talatang ito? Ano po ba yung kalooban ng Ama? Isang napakahalagang bagay ang kalooban ng Ama mga kababayan. Sa pagpapatuloy natin na ang bawat nakakakita sa anak, bawat nakakakita sa anak. Ano po yung makikita sa anak? Yan, dalawa na po yan. At sa kanya'y sumampalataya. Marami na po akong video na ipinaliwanag ko ang ibig sabihin ng sampalataya, sumampalataya, pananampalataya. Yan po ay hindi English, ay faith or belief or believe. Hindi po yan. Sapagkat ang sampalataya or pananampalataya is to obey,
sumunod sa tama. Yan po yan. Kapag sinabi mo sa isang tao, sumampalataya ka sa akin, ibig sabihin, kaibigan, ay sumunod ka. Kung lumiko siya sa kanan, liliko ka rin. Kung lumiko siya sa kaliwa, kakaliwa ka rin. Ganito po yan, left and right. Right, left. Pag sinabi, sumampalataya ka, close, close silang dalawa. Open, open silang dalawa. Now, mga kaibigan, pag sinabi mo close, etong kanan nag-close. Ha? Etong kaliwa naman naka-open. Pag sinabi mo open, nag-open yung kanan, nag-close yung kaliwa. Close, open, close, open. Nakita po ninyo ang aking halimbawa. Kung kayo tatanungin ko ngayon, sino ba sumasampalataya sa dalawa? Yung kanan. Tanungin ko kayo ulit, paano yung kaliwa? Hindi. Mali po yun. Pareho silang sumasampalataya, etong isa lang kaliwa, baligtad. Tuwing sinasabi na open, nagko-close. Tuwing sinasabi na close, nag-o-open. Mali yung pananampalataya nung kaliwa. Tama yung pananampalataya nung kanan. O, naintindihan na po ninyo kung ano ibig sabihin ng pananampalataya sa Tagalog na salita. Ang pananampalataya, mga kababayan, ay sumusunod ka ng tama. Sapagkat yung pananampalataya mo, sumusunod ka naman, baligtad, maling pananampalataya. So, nagkasundo tayo ngayon na mayroong tamang pananampalataya, mayroong maling pananampalataya. Ngayon, kung pupunta tayo sa English, i-translate natin ito sa English na pananampalataya as in faith or belief. Nagkaloko-loko na, mga kaibigan. Kasi yung faith and believe, wala pong gagawin yun, mga kaibigan. Uupo ka lang, maghintay ka lang, pumikit ka, matulog ka, basta yung belief mo, maliligtas ka na. Mali. Kaya ang lahat ng English speaking countries, English speaking people, nailigaw na po. Kaya kayong mga pastor, mga mangangaral na gumagamit ng English Bible na yan, ligaw po yan. Kayong mga makakasagasa sa mga salita ko na ito, mga kababayan, huwag lamang po ninyong kalimutan mag-like sa ating video para matalakay po natin ang marami na dapat nating matutunan sa Biblia upang makaiwas po kayo sa mga mangangaral na bulaan. Sinasabi ko sa inyo, ang aral na ito na tinatalakay ko ngayon ay laban sa MCGI at saka aral ni Soriano. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Ito, hindi ko ginagawa ito upang makontra lamang si Brother Eli Soriano, pero katotohanan po ang sinasabi ko. Ang pananampalataya po ng MCGI ni Brother Eli Soriano ay mali. Bakit ko po sinasabing mali? Ginagamit din niya yung faith, yung English translation na faith at saka believe, ginagamit din po niya yon. Kaya mali siya. Dapat po, tandaan po ninyo ito, pananampalataya is obedience. Hindi yan faith, hindi yan believe or belief, hindi po yan. Ngayon, kung kayo po ay naniniwala kahit anong talino ninyo sa English at saka dalubhasa kayo sa Tagalog, wala tayong magagawa dyan pag pinaniwalaan mo na ang pananampalataya ay faith and belief,
sira na ang katalinuhan mo, kaibigan. Sapagkat ang pananampalataya, ang tamang English niyan ay obey or obedient. Obedience. Ando na yun, obey. Tandaan po ninyo yan. Sino man kayong matatalino dyan at ipinaglalaban ninyo ang religion ninyo, sablay na kayo, mga kaibigan. Kaya itong video na ito, very interesting na pag-aralan po ninyo. Dahil ako po, hindi man ako debater, hindi man ako sumali sa debate, ginawan ko ng reaction video kasi habang naririnig ko yung mga debating ganon, parehong maling nagdi-debate, ano ang matututunan ng mga nakikinig? Mali ang matututunan. Ituloy po natin, mga kababayan, ha? Ang aking kinaaniban kung saan nailagak o nailagay yung mga katotohanan na ito ay Church of God, Born Again Christians. Dito po, nakalagay po sa titulo ng ating video, nandiyan dyan po sa gilid ko. Sa tamang bautismo lamang tayo maliligtas. Ituloy po natin ang pag-analyze sa talata, mga kaibigan. Ay magkaroon ng walang hanggang buhay. Ito po ang ating hinahanap lahat. Lahat po na mahilig ng kaligtasan, mahilig sa relihiyon, mahilig sa kabanalan, ito po ang ating hinahanap lahat. Magkaroon ng walang hanggang buhay. At akin siyang ibabangon sa huling araw. Ito po, i-analyze po natin. Medyo mahaba-haba ito, mga kaibigan. Huwag po kayong maiinip sapagkat wala pang mga ngaral na binigyan ng unawa tungkol sa talata na ito. Wala pa po. Ngayon, kung sakali po ito aking mga sasalitain, ay magkaroon kayo ng pagbubukas ng isip, ay maraming salamat sa ating Panginoon Diyos na nagbibigay ng kahulugan nito. Hindi po akin itong sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan. Kaya pagka nagustuhan nyo ang mga salita na ito, pakilike lang po ang video natin at mag-aral tayo tuloy-tuloy. Ganito po, mga kaibigan. Una, kalooban ng Ama. Pangalawa, nakakita sa anak. Pangatlo, sumampalataya. Na-i-explain ko na po yung sumampalataya. Pangapat, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panlima, ibabangon sa huling araw. Ang dami po, napakahaba po dapat ito. Napakahaba in the sense that mula dito sa lupa hanggang langit. Ang huling araw po, tatalakayin natin. Ano po yung huling araw? Sabi ng aral ng ating brother Eli Soriano, sabay-sabay daw tayong papanhik sa langit sa huling araw. Mali na naman po yun. Mali. Sapagkat ang bawat namamatay sa panahon nating mga hentil ay lumalakad ayon sa paglakad ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang naging halimbawa sa paglakad ng ating espiritu papunta sa langit. Sapagkat siya po ang panganay, siya po yung nauna. Sa loob lamang ng 3 kalahating araw ay nasa langit siya. Kaya lahat po na namatay pagkatapos ng crucifixion ay 3 kalahating araw, nasa langit na po ang espiritu at doon na bibihisan na ng isang walang kasiraang katawan. Yan po pero hindi po tayo hahaba masyado sa bagay na yan, kundi pupunta tayo sa talata. Ibabangon sa huling araw. Doon po nakita nyo, yung huling araw na sinasabi, ibabangon. Bibihisan po kasi iyan ng walang kasiraang katawan. Yun yung sinasabi rin sa Biblia na tahanan. Maraming tahanan. Yun na nga po yun. Tahanan na yun. Ibabangon siya sa huling araw. Ngayon, pagka ibinangon ka naman at mali ang nagawa mo sa lupa,
Saan ka dadalhin? Ibinangon ka nga dahil binigyan kang katawan, pero dadalhin sa impyerno at saka sa langit. Dalawang direksyon lang po yan, mga kaibigan. Ngayon, 40 ng John 6. Ibabangon sa huling araw. Yun na po yun, ha, mga kaibigan. Hindi ngayon dito. Hindi yung aral ni Brother Eli Soriano na sabay-sabay daw ibabangon. Hindi po. Mali po yun. 100% na mali si Brother Eli doon sa huling araw na yan. Bakit ko nasasabi yan, mga kaibigan? Dati po akong MCGI member. Napakinggan ko ang boses ni Brother Eli Soriano mula noong 1990. Lahat ng aral niya na naka-record sa radio, sa TV, videos, halos lahat po yan ay napakinggan ko. Napakarami pong maling itinuro. Bakit ko alam? Noong 2016 po, nabigyan ako ng pagkakataon na bumasa ng Bible hanggang ngayon. Kaya doon ko po nakita. Tumindig na po ako ngayon na ilabas ang mga maling turo ni Brother Eli Soriano. Tuloy po natin ang talata, mga kaibigan. Yung pananampalataya o sumampalataya at saka yung huling araw, na ipaliwanag ko na po. Ito po yung magkakaroon ng walang hanggang buhay. Kung sino ang makasampalataya, katulad po nung sinasabi ko, mayroong tama, mayroong maling pananampalataya. Nakalagay po dito, at sa kanya ay sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. Ano po yung sasampalatayanan natin kay Panginoon Jesucristo para magkaroon tayo ng walang hanggang buhay? Nandyan po sa screen. Andyan po sa screen, sa tamang bautismo lamang po tayo maliligtas. Ayan po, pagka naligtas ka, yan ay magbubunga ng buhay na walang hanggan. Balikan po natin yung umpisa ng talata. Sapagkat ito ang kalooban ng Ama. Ano po yung kalooban ng Ama? I-memorize mo ba yung Bible? Magaling ka sa debate? Magaling ka sa memorization? Lahat ng talata alam mo katulad ni Brother Eli Soriano? Hindi po. Hindi yon. Ang kalooban ng Ama ay magbautismo kayo ng tamang bautismo. Yan ang kalooban niya. Bakit po? Binautismohan niya ang Panginoong Jesucristo. Yun ay pag-ibig ng Diyos Ama papunta kay Kristo upang mabuhay yung patay. Binuhay niya. Yun ang pag-ibig ng Ama sa anak. Naging anak ng Ama si Jesus Christ dahil binautismohan niya siya. Ngayon, dahil nandun na sa Panginoong Jesucristo ang bugtong na anak, kasi nag-iisa lang po yan na binautismohan ng Ama. Yun po yung kalooban ng Ama. Tuloy po natin. Na ang bawat nakakita sa anak. Ano ang nakita? Ano yung anak? Yung tamang bautismo na ginawa ng Ama kay Jesus Christ, yun nga ang nakakita sa anak. Kaya kayo lahat po, sabi ng Biblia, bulag. Bakit? Hindi ninyo nakita yung anak. Puro taltalan lang. Taltalan, ganunan. Hindi nyo nakita yung tamang bautismo. Nakasulat po yan sa Biblia, mga kababayan. Makikita mo yung anak na yan kung matututunan mo makikita mo yung tamang bautismo na ginawa ng Ama. Ngayon,
Ano ang number 1 na mission ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa? Tamang bautismo. Walang ibang matindi dyan. Pinakamalaking 80% po, sa tingin ko 80% po ng lahat ng nakasulat na gawa na tama, mabubuting gawa. Lahat na, gagawin mo na lahat yan. Hindi ka paabot ng 20%. Pero pagka tumama ka sa bautismo, 80% pasado ka kagad sa buhay na walang hanggan. Bakit mga kaibigan? Binubuhay nga ng tamang bautismo yung pinatay sa bautismo din. Ngayon, papaano makita ang ating Panginoon Jesucristo? Pag nakita mo yung tamang bautismo na siyang makakapagligtas sa tao, nakita mo nga yung anak. Sumampalataya ka, yun, sumunod ka sa tamang bautismo na yun. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ibabangon ka sa huling araw. Yan po yan, talata na yan mga kababayan. Huwag nyo lang pong kalimutan i-like ang video natin. Isang talata pa lang po yung aking ibinigyang paliwanag sa inyo mula sa Ama sa Langit na paliwanag. Hindi mula sa tao. Yan po ang kahulugan niyang talata na yan. Ituloy po natin ang video mga kaibigan. So sabi ng Biblia, sumampalataya ka lang maliligtas ka na. Yan, letra por letra yan nakasulat. Yan. Sa iba namang talata, sa Acts 16:31, nakalagay naman doon, sumampalataya ka, ikaw at ang buong sambahayan mo maliligtas. Sabi yan ni Pablo, letra por letra nakalagay, faith lang, ligtas ka na. Mga kababayan, gumamit na naman po siya ng ibang talata na ang mababasa na naman ay sumampalataya. Basahin po natin ang Acts 16:31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Ang liwanag po, sabi niya, ang kaso nga lang, mayroon na po bang mangangaral na ipapaliwanag ang talata na ito? Wala pa po akong narinig mga kababayan. Itong edad kong ito, wala pa po akong nakitang nangangaral na itong talatang ito ay ipapaliwanag na isang talata lamang. Ang paraan ng karamihan na ginagaya-gaya nila ay ang paraan ng ating Brother Eli Soriano na sumasayaw-sayaw sa mga talata. Napakaraming talata niyang pupunta-puntahan. Pinagdudugtong-dugtong niya yung magkakaibang talata na kahit hindi na magkarugtong, makakaroon siya ng mabubuo na istoryang sarili. Hindi po ganun dapat mga kaibigan. Kung makapansin po kayo, katulad ng debater na ito, napakarami na niyang talatang gagamitin, pero hindi naman niya ipapaliwanag. Ngayon, ipapaliwanag po natin sa pamamagitan ng mensahe mula sa langit. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Ito po ay, ang pinag-uusapan dito ay sumunod ka ng tamang bautismo yang binabanggit na sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Hindi sumampalataya ka kay Juan Bautista o kay Apostol Felipe. Hindi po. Kay Panginoong Hesus ka sumampalataya, yung bautismo niya na itinuro sa tao. Yan po yun mga kaibigan. Yan lang po ang ginamit niyang talata. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Ayan po bautismo po ito. Bautismo sa 32. At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon pati sa lahat ng nasa kanyang bahay. Inaralan, sinalita, binautismuhan sila. Kaya naligtas ang buong sambahayan. Wala pong matanda, bata, lahat po
pati pamangkin, lahat, pati sanggol, kasama po lahat dyan. Kaya itong mga aral ni Brother Eli Soriano na binabautismo lang daw yung nakakaunawa na ng salita, mali na naman siya doon, mga kaibigan. Mali na naman. So, itong mga talatang, itong dalawang ito, ay hindi ibinigay kay Brother Eli Soriano na maunawaan ito upang mailigaw niya ang marami. Tandaan po ninyo yan, si Brother Eli Soriano ay hindi ko siya inaakusahan. Nangyari na po sa kanyang buhay na itong mga aral na ito ay ginagamit niya na paraan upang mailigaw ang marami. Kaya kayo po nandyan sa MCGI ngayon, na mga members, lahat po kayo nailigaw. Nailigaw kayo. Kada talata na gagamitin nitong debater na MCGI believer ay lalagyan ko po lahat ng paliwanag, mga kababayan. Doon naman sa Roma 10:13, sabi doon, mapalad ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yan, ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yon, nakalagay din doon, mga kapatid, faith lang, ligtas na. Ngayon, Ito, mga kaibigan, ay mayroon na po tayong napansin na pangliligaw nitong debater na ito na taga MCGI, sapagkat mayroon daw pananampalataya ay maliligtas sa binigay niyang talata, Romans 10:13. Basahin po natin. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Wala po dyan pananampalataya, mga kaibigan. Napansin po natin na ang style ni Brother Eli Soriano na pasayaw-sayaw sa mga talata, palipat-lipat, makakatagpo kayo talaga ng hindi karugtong ng topic. Kaso nga lang, napakagaling na tao dahil alam niya yung mga talata na ilalagay niya na akala ng karamihan ay tama. Kahit na mali na po, hindi ka makakatutol sapagkat hindi ka man pwedeng sumagot o sumingit o mag-request o magreklamo. Nakita po natin, ang nangyari sa inyo dyan sa MCG ay ganun. Wala po tayong makikita dito na pananampalataya maliligtas. Subalit, mga kababayan, basahin po natin uli. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Sa English ay ganito po: For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Maliligtas po, may kaligtasan po sa pangalan. Napakahalaga po yung pangalan. Although, out of the topic po ito, bibigyan na rin natin ng paliwanag. May kaligtasan po sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat pinalitan po yung Hesukristo na pangalan na itinatawag na ngayon sa mga tao, yan ay pangalan ng isang iglesia. Yung pangalang Hesukristo, hindi po yun pangalan ng iglesia. Pero, ang pangalan niya ay pinalitan. Mababasa po yan sa Filipos 2:9. Basahin po natin. Ganito po ang ating mababasa sa Filipos 2:9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos, at siya'y binigyan ng pangalang lalong higit sa lahat ng pangalan. Yan po yan, lalong higit sa lahat ng pangalan. Sa English po, wherefore God also hath highly exalted him, and given him the name which is above every name. Ang liwanag po, ha. Sa pangalan, sa 10:13 ng Romans, nagsisitawag sa kanyang pangalan. Sabi,
Pero kung uugatin po natin ito, tatawagin sa kanyang pangalan. Ano po yung pangalan? Ito pong topic na ito ay buong Biblia ang magpapaliwanag nito, mga kaibigan, ha? Hindi natin matatalakay ngayon para maunawaan ninyo kaagad-agad. Hindi po. Sapagkat pinalitan po ang Jesus na pangalan ng pangalang above all names. Yan po yung sinasabi ko ngayon na Church of God Born Again Christians. Yan po ay pangalan na ipinalit kay Panginoong Hesukristo. Yan po yun, ipinalit. Church of God Born Again Christians. Basahin po natin, 2:9. Wherefore, God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. Hindi po yan Jesus Kristo, mga kaibigan. Pangalan na above every name. Ano po yun? Church of God Born Again Christians. Yan po, name above every name. Yan po yung aking kinaaaniban ngayon, mga kaibigan. Now, dahil sa naligaw po yung kanyang paglalagay ng talata niya, ipinaliwanag ko lang po ng kaunti. Balikan na lang po natin yung video, mga kaibigan. Kapatid, kung tayo po ay magbabasa ng Biblia at ang ating pag-aaral po ay letra por letra, talagang na mababasa na nakasulat, faith lang ligtas na. Yan, mga kapatid. Ang gusto ko pong maunawaan po natin dito, sa Biblia po, hindi lahat letra por letra ang pag-aaral ng Biblia. Meron pong pahayag sa Espiritu. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto ng 2:10. Ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang sumisiyasat ng lahat ng mga bagay, oo, ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Sabi ng Biblia, meron palang pahayag sa Espiritu. So sa makatuwid, maraming mga verses sa Biblia na nagsasabing faith lang ligtas na, pero hindi pala ibig sabihin nito babasahin mo lang siya ng letra por letra. Merong pahayag sa Espiritu, merong aral. Alam niyo, mga kapatid, ang gusto kong makuha natin dito, sa Biblia, mga kapatid, maraming uri at ang pananampalataya. Hindi pag nabasa mo sa Biblia ang salitang pananampalataya, tumutukoy ito na faith lang talaga ligtas na. Sa Biblia, dapat po natin malaman o i-consider na marami pong uri ang pananampalataya sa Biblia. Sa Biblia, ganito ang sabi sa 2 Timoteo ng 1:5, na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namamalagi muna kay Loida na iyong lelang, at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na sa iyo rin naman. Sabi ni Pablo kay Timoteo, nalalaman ko na ang pananampalataya mo ay hindi pakunwari. So sa Biblia, meron palang uri ng pananampalataya na sinasabing pakunwari. Ngayon, ano pa yung isang uri ng pananampalataya? Titus 3:10. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway mo, itakwil mo na. So sa Biblia, merong sinasabi ang Biblia na maling pananampalataya. So pangalawa na, mga kapatid, pananampalatayang pakunwari, maling pananampalataya. Ano pa yung isang uri ng pananampalataya? Unang Korinto 15:2. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo, maliban na nga kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. So sa Biblia pala, mga kapatid, meron na namang isang uri ng pananampalataya na binabanggit dito na pananampalatayang walang kabuluhan. So ngayon, mga kapatid, pinapakita ko sa inyo sa Biblia na hindi porkit sinabi letra por letra, sumampalataya ka, maliligtas ka, tumutukoy ito sa letra por letrang pag-aaral. Alam niyo, mga kapatid, pag ganyan tayo mag-aral, maliligaw tayo. Gusto kong maalaman natin at lahat ng mga makakapanood ng video na ito, na sa Biblia ay maraming uri ang pananampalataya. Ngayon, merong pananampalataya rin na nanginginig pa katulad sa mga demonyo. Ganito po ang ating mababasa
sa James 2 verse 19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man, nagsisisampalataya rin at nanginginig pa. O, sa Biblia, meron na namang isang uri ng pananampalataya na nanginginig pa kagaya ng pananampalataya ng demonyo. Ngayon, ang gusto kong maunawaan natin dito mga kapatid, babalikan ko ulit yung mga unang sinabi ko na sa Biblia, maraming mga sitas na nagsasabing faith lang ligtas na. Napansin po ninyo mga kaibigan, faith lang ligtas na. Natural, nasa English Bible po yun nakasulat, hindi po sa Tagalog. Pero, sa haba ng kanyang pananalita, ganda ng kanyang talumpati, pananampalataya at saka faith, pananampalataya at saka faith lagi, nagpabalik-balik lang siya dun, pananampalataya at saka faith. Yan na nga po yung aking ipinaliwanag kanina, na hindi po yan parehong kahulugan yan. Kasi yung faith, kaibigan, bigyan kita ng halimbawa. Tanungin kita. Naniniwala ka ba? Do you believe? Do you have faith? Yan. Naniniwala ka ba na tuwing gabi ang kasunod ay araw, kinabukasan? Matulog ka na ngayon gabi, bukas ng umaga, tiyak yun. Sunod na araw na yun. Iyon, wala kang gagawin, wala kang trabaho, wala kang sasampalatayanan doon. Maniniwala ka lang. Yun po ang pagkakaiba ng faith, believe sa pananampalataya. Ang pananampalataya, kaibigan, ay may gagawin ka. Ang faith, wala kang gagawin. Kaya hindi makakapagligtas yung faith alone, hindi makakapagligtas yung faith alone, kasi yung pananampalataya makakapagligtas kasi may gagawin ka. May punto ang Brother Eli Soriano doon sa gagawin. Ang kaso, ang nakita niyang gagawin ay mabubuting gawa. Samantalang nakasulat na sa Efeso 2:8-9, hindi ka maliligtas anumang mabubuting gawa ang iyong gawin. Hindi ka ililigtas ng kabutihan mong gagawin dito sa lupa, sapagkat maraming magmamapuri pagka maliligtas ka ayon sa mga mabubuting gawa na ginawa mo. Ngayon, ano nga yung gagawin para hindi makapagyabang sa langit? Kailangan tanggapin mo yung tamang bautismo, biyaya yun mula sa Diyos na dumaan kay Panginoong Hesukristo. Biyaya yung tamang bautismo, kaibigan. Dito lamang po inihayag sa The Church of God Born Again Christians ang tamang bautismo, na siya yung biyayang makapagliligtas. Yun po ang mabuting gawa na nakalagay sa Efeso 2. Hindi yung mabuting gawa mo sa kapwa, kaibigan, o kanino man, hindi ka ililigtas nun. Mali ang aral at turo ni Brother Eli Soriano, kasi ang alam niyang makakapagligtas ay yung mga mabubuti mong gawa sa lupa, maililigtas ka. Mali po siya, 100% na mali si Brother Eli Soriano. Ang tama po na mabuting gawa na gawin mo para makasampalataya ka ay tamang bautismo. Nandyan po, o panoorin nyo, nandyan. Basahin nyo po, nandyan nakasulat. Sa tamang bautismo lamang tayo maliligtas. Ito pong debater na to, binabalikan niya yung faith kasi po hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Hindi binigay ng Diyos ang kanyang mga sinasabi, kundi mga natutunan niya lang sa mga tao. Yan po ang katotohanan. Ngayon, ang tanong,
Anong pananampalataya ang binabanggit ni Apostol Pablo o ng mga apostol na nakakapagligtas? Pananampalatayang pakunwari na ating binasa sa ikalawang Timoteo ng 1:5? O pananampalatayang mali na ating binasa sa Titus 3:10? O pananampalatayang walang kabuluhan na ating binasa sa unang Korinto 15:2? O pananampalatayang nanginginig pa, kagaya ng sa demonyo, na ating binasa doon sa James 2:19. O yan mga kapatid, ipinapakita ko sa inyo sa Biblia na hindi porket sinabing pananampalataya, ayun na. Dapat ma-consider natin at malaman natin sa Biblia kung anong klaseng pananampalataya ang tinutukoy ng mga apostol na nakakapagligtas. Yan mga kapatid. Ngayon, merong sinasabi sa Biblia na pananampalatayang may gawa. Yan kapatid. Wag nyo naman sabihin sa akin mga kapatid na ang tinutukoy na pananampalataya doon letra por letra, literal lang. Siyempre sa Biblia, pinapakita ko na maraming uri ang pananampalataya para wag mailigaw ang tao. Kaya ako naniniwala mga kapatid, etong kalabang kong Baptist, doon sila naligaw. Kasi pag nakabasa sila ng salitang pananampalataya, letra por letra, pinaniniwalaan na nila. Kaya sabi sa unang Korinto 2:10, ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang sumisiyasat ng lahat ng mga bagay, oo, ng mga malalalim na bagay ng Diyos. So, sa makatuwid mga kapatid, kung ikaw ay mag-aaral ng Biblia at babasa ka lang letra por letra, walang hiwaga sa binabasa mo. Sa makatuwid mga kapatid, ang pag-aaral ng Biblia, merong mga hiwagang nakapaloob sa bawat letrang sinasabi sa Biblia. Kasi nga, sabi ng mga apostol sa ikalawang Korinto ng 3:6, na sa amin din naman ay pinapaging sapat na maging mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapot ang Espiritu ay nagbibigay buhay. So ang nagbibigay buhay pala, yung Espiritu. Kaya merong pahayag sa Espiritu na hindi lahat letra por letra. Yan ang gusto kong maunawaan nitong kalabang ko o kausap ko sa debating ito. Baka maligaw siya sa kanyang mga itatanong. Baka hindi niya alam to o ngayon niya lang narinig. Yan mga kapatid, no? Anong sabi ng Biblia? Sapagkat ang titik ay pumapatay. Ikaw pala, pa nag-aral ka ng letra por letra, pwede mong ikamatay. Kasi nga, ang nagbibigay buhay, sabi ng Biblia, yung Espiritu. Yan, ang katunayan, Roma 8:11. Datapot yung mga espiritong bumuhay ng muli kay Kristo Jesus, kung tumitira sa inyo, siya ang bubuhay sa inyong katawang may kamatayan. Kaya sa ating panahon ito ng aral ng Espiritu, hindi letra por letra. Kaya ako naniniwala mga kapatid, yung kanyang puno na nagturo sa kanila, naligaw. Bakit? Kasi nga, ang mababasa mo nga sa John 6:40, sabi doon, at ito ang kalooban ng Ama, ang nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napansin nyo kapatid, walang gawa faith lang, ligtas na. Yan, letra por letra sila mag-aral. Walang aral sa Espiritu. Ngayon, sabi ngayon sa Roma 10:9, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso sa Kanya, na siya'y muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Sabi ni kapatid, may works ba doon na binanggit? Wala, faith lang, ligtas ka na. Yan, ang gusto kong malaman natin, hindi lahat ng pag-aaral sa Biblia ay letra por letra. Hindi pag sinabing pananampalataya ay fix na pananampalataya ang sinasabi. Maraming uri ang pananampalataya sa Biblia. Yan po ang dapat nating makonsider at dapat po nating malaman. Kaya ang mga pananampalatayang sinasabi dyan na nakakapagligtas, yan ang sinasabi ni Santiago na pananampalatayang may gawa. Bakit? Kasi pag ang pananampalataya lang, walang kalakip na gawa, hindi siya makakatayo sa kanyang sarili. Anong katunayan? Santiago 2:14. Ito, sabi ni Santiago, anong pakikinabangin mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya pero walang mga gawa, maililigtas baga ikaw ng pananampalatayang iyan? Yan. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Mario ng MCGI. Dako tayo sa unang pagtatanong ni Brother John ng Baptist.
Mga kababayan, ang pattern ng style netong debater na si Mario na pro MCGI ay pareho nung pattern ng style ni Brother Eli Soriano. Gumamit po siya ng talata na Santiago 2:14. Basahin po natin. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makakapagligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Ang liwanag po, mayroon gawa, nakalakip. Dito po nagtalo-talo lahat ng mga ngaral sapagkat mababasa natin sa Efeso 2:9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Maliwanag po ano? Sa 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob po yan. Wala yung sariling gawa. So, pagka pinagtapat natin yan talata na yan, magkalaban na. Ngayon, mga kaibigan, sa Santiago 2:14, totoo po yun na mayroon gawa. Hindi ka maliligtas kung walang gagawin. Dito natin napapatunayan na ang pananampalataya ay may ibig sabihin na mas malalalim kaysa faith alone. Believe alone can save. Hindi po. Kasi yung believe and faith, wala kang gagawin. Ang pananampalataya, mayroon kang gagawin. May gawa. Kalakip ng pananampalataya. Ito ay biyaya. Ano nga po yun? Yan na nga po ang sinasabi ko, mga kaibigan. Basahin ninyo. Nandyan. Yan po yun, gawa. Hindi ibinigay sa utak, sintido ni Brother Eli Soriano na iyan pala nandyan sa gilid na yan, ang gawa na yan. Biyaya po yan, regalo ng Diyos. Tamang bautismo, yan po yun. Ngayon, si Brother Eli Soriano, ipinangaral na kailangan mong gumawa. Ang dami niyang example, sabi niya, yung baptist daw. Maganda raw ba yung gawa na magbigay ng ikapo? Maganda. Ang dami niyang example, mga kaibigan. Ligaw. Ang tamang bautismo lamang ang biyaya mula sa Diyos Ama, dumaan sa Panginoong Jesucristo, ibinigay kay Apostol Pablo, ibinigay sa Church of God Born Again Christians. Yan po yun. Tamang bautismo lamang tayo maliligtas. Yan po yung biyaya. Yan po yung regalo. Yan po yung gawa na kalakip ng pananampalataya. Niliwanag ni Santiago na yung pananampalataya may kasamang gawa yun. Ang ibinigay naman sa akin na unawa, yung pananampalataya mismo ay may gawa. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, kaibigan, paggawa na may tamang pagsunod. Pag binaligtad natin, tamang pagsunod na may tamang paggawa, yan po yung pananampalataya. Baka tanungin nyo na naman, wala sa dictionary ito. Wala ito sa mga kababayan. Yun po ang kahulugan mula sa langit. Yan po ang kahulugan ng pananampalataya. Tamang paggawa na may tamang pagsunod. Baliktarin natin.
Tamang pagsunod na may tamang paggawa. Yan po yung pananampalataya. Pag sinabi mong pananampalataya, ang kahulugan yan, susunod ka ng tama. Pagka sinabihan ka, sumampalataya ka. Ang ibig sabihin yan, sumunod ka ng tama, hindi sumunod ka ng pabaligtad. Katulad po ng Katoliko, sumunod sila ng pabaligtad. Ano po yung binaligtad nila? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Binaligtad po yun sapagkat ang pinakadakila ay siyang huli. Take note pinakadakila ang siyang huli. Lahat kayo dyan na gumagamit na dyan. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lahat baligtad. Hindi po kayo nakasampalataya niyan. Puro baligtad kayo.